Tingnan nyo to guys, mura lang pero mataas yung CCA at tumatagal din ng matagal. Bago bumili ng battery yung customer, pinatest muna niya yung lumang battery kung sira na daw ba talaga. Magaling talaga yung customer na to kasi pinatest niya muna yung battery. Yung iba kasi mga guys, bili lang ng bili kahit buo pa naman. L300 nga pala yung kakabitan natin ng battery. Ang battery size para dito sa L300, 3SM. At ito nga pala yung inalo ko kay sir, yung budget friendly pero tumatagal. Actually mataas CCA nito. Pakita ko sa inyo mga guys. Ang CCA sa mga hindi nakakaalam, ito po yung cold cranking amps. Kapag mas mataas ang CCA ng battery, mas malakas sa starting power. Sabi ng iba, hindi naman daw kailangan ng mataas CCA dito sa Pilipinas kasi tropical country naman daw tayo. Mainit naman daw yung panahon dito. Ang sabi kasi ng iba, yung CCA daw, importante lang yan para sa malalamig na bansa. Yung mga sasakyan naman natin dito sa Pilipinas, galing naman din ng ibang bansa. Ayan guys, nasa 765 ang CCA ng Awarsan battery. Pero reminder lang mga guys, hindi ulit mataas ang CCA ng battery, mahaba na yung lifespan at maganda na talaga at matibay ang battery. Depende pa rin kasi sa brand, sa pagkakagawa ng battery at kung paano mo gamitin yung sasakyan. Based sa aking personal experience, ang battery kapag araw-araw ginagamit yung sasakyan at malalayo ang biyahe, mabilis lang masira yung battery. Kumpara sa private use, halimbawa pasok ng opisina, uuwi sa hapon, mas matagal yung lifespan ng battery nila. O kaya naman minsan sa isang buwan nagagamit yung sasakyan, sigurado magtatagal yung battery nila. Sa mga nagtatanong kung saan located yung shop ko, dito nga pala ako sa Cabiao, Nueva Ecija. Hanapin nyo lang Enteng Junior Battery Center. Dito lang yan sa highway sa San Fernando Sur. Malapit kami sa Cabiao General Hospital. Ito nga pala yung lumang battery, 3SM na Electron. So tinest natin yung battery na to para makita natin kung sira na daw ba talaga. Kapag ka mababa na guys yung CCA ng battery, medyo hard starting na po yun. Kaya palagay ko mas maganda talaga kung mas mataas ang CCA ng battery kasi meron tayong malaking allowance. Kagaya na lang nito, tingnan nyo mga guys. Ayan, nasa 300 na lang mga guys. Kaya naman nahihirapan ng paandarin yung sasakyan. Eto nga guys, tinetest ko yung alternator kung kumakarga ba. Pinaandar ko yan tapos binomba-bomba ko. At medyo napansin ko nga dito, mahinang magkarga yung alternator. Ang normal voltage kasi habang umaandar, dapat tataas siya ng 13.5 hanggang 14.5 o kaya nasa 14 volts. So ayan, medyo mahina talaga magkarga to pero nagcha-charge naman. Kung napansin nyo, bumaba pa nga kasi sinindihan ko yung ilaw, yung headlight kasi minsan gagamitin sa gabi, nakailaw. Pero last time meron akong na-experience, ganyan lang din yung charging, so okay naman, di naman nalolobat. Kung naghahanap po kayo ng mura na battery, isa to sa pwede nyong pagpilian. Maintenance free na siya, hindi mo na kailangan tubigan. So ayun lang guys, salamat po, sana nakatulong.